Good afternoon, everyone. Welcome to Web Accessibility Philippines. Ako po si Gerson Lacdao and I'll be your host. Ako lang yata ang nandito ngayon pero malilate daw ng konti si Kat. Welcome sa first episode ng ating session ng ating webinar for this year. Medyo na-late supposedly January 27. So every month kasi dapat yung webinar pero in-adjust namin for 1 week para magkaroon kami ng a bit more time to promote and mas magkaroon pa ng wider reach yung itong webinar featuring Rian Jimeno. Ayan. Medyo na busy kami ni Kat parehas nung January kaya nag-adjust kami. And thankful na okay lang kay Rian yung konting adjustment. Alright. Yeah, welcome sa mga bagong pasok. We now have 90 participants. May joining pang isa. Ayan. Welcome. Ayan, medyo kinakabahan si Rian sa dami ng tao. Ayan. So, without further ado, introduce ko na yung ating guests for today. She's none other than Rian Jimeno. Isa siyang web UX designer for social impact, STEM and accessibility advocate. Again, naka-work ko siya before sa isang non-profit project for UN supported na book project. Yan, si Rian yung nag-design tapos ako yung nag-develop. And ang isi-share niya ngayon is about the AIR competition na sinalihan niya. It's a global competition for web designers and developers. So she'll tell us more about it in a bit. Yan. I'll just stop sharing my screen. All right. Yan. So, welcome Rian. Ano na lang, pakilala ka ng konti, introduce yourself sa ating audience. Alam, may pakilala pala. Okay. Hello, Rian. Ayun. Yung sinabi nga ni Gerson kanina, mostly designer ako. Wait lang, for ito daw, nakikita ko ako. Mostly designer ako, focusing on web accessibility, and I'm also an advocate ng STEM, science, technology, engineering, and mathematics. So, kahit sa STEM side, accessibility din yung ginagawa ko, like inclusive outreach, like how do you, perform outreach na pwede rin sa mga tao with disabilities. Tapos, nag-transfer na lang siya sa web accessibility. Ayun. Nice. So, bago pa pala mag-web accessibility, ano ka na, advocating for inclusion na in all, Yes. aspects of life. All right. That's really great. Sige. Gaano ka na ba katagal na, na designer? Nag-start ako mag-freelance nung pandemic lang, 2020. Pero before that, ako na yung parang point person sa lahat ng publicity materials, kahit high school or college. Yun. Tapos 2020, nung nagka-pandemic, yun, na-discover ko yung freelancing. Tapos yun, nag-start ako doon. Pero yung sa web accessibility, did you start on it? Kumbaga, nung nag-start ka mag-offer ng web design, kasama na yung yung accessibility? Hindi. Ano siya, as in design lang talaga. Tapos actually sa'yo ko nga una ata nalaman yung accessibility. Halos sabay dun sa isang group. Kasi may volunteer group ako. Sa IAU naman, International Astronomical Union. Part ako ng volunteer group doon. Tapos isang project nila is website. So nalaman ko yung web accessibility from there. Tapos sakto, ikaw naman, nag-post ka sa CDPH about web accessibility. Tapos, ayun, doon na ako medyo nag-deep dive sa web accessibility. Alright. By the way, si Rian yung isa sa mga very few Filipinos na kilala ko na nag-offer din actually ng web accessibility as in primary service nila. O yan. So, punta na tayo dito sa AIR competition na sinalihan mo nung last year. Ayan. Para dun sa mga hindi nakakaalam, pwede bang introduce mo kami dito sa AIR competition? Ano ba?
So, yung AIR competition stands for Accessibility Internet Rally. So, competition siya, parang 8 weeks long na may mga teams of developers and designers, mga web people na gagawa ng isang accessible website for different non-profits at saka mga non-commercial organizations or artists. Ganun. Ayan. Alright. Tapos, sige, sige. Tapos, ayun, free siya for, parang may bayad yung pag-join sa kanya. Pero in exchange, matututo ka kasi may mga mentors kayo within that 8 weeks. Tapos, ayun, marami ka matututunan. Tapos, benefit nun, magkakaroon ng website naman yung mga non-profits na kasama din na nag-apply. Yeah. Na-mention mo yung may bayad, no? Magkano yung binayad? Magkano yun? I think $25 per participant. Okay. Lang. Yeah, not bad. I think, Yes. parang sumali ka lang din sa mga ibang competition. But this is global, di ba? Yung Yes, global siya. yung reach niya. So, kumbaga, prestigious in a sense. Yeah. So, paano ba yung nito? Requirements para makasali? May mga may mga guidelines or requirements sila na hiningi? Pagdating naman sa requirements, wala namang requirements talaga technically. Pero, ang lang, parang kahit newbie ka sa accessibility, okay lang kasi may mga training sila inside. Pero syempre, depende sa role mo. Kuwari, developer role yung gusto mo apply. Dapat may basic knowledge ka ng web development or kung design. Pero, when it comes to accessibility, wala naman silang requirement about it kasi kasama yung training sa program. Okay. So yung training provided na nila nung mga organizers. Sino nga pala yung organizers nitong Knowbility, parang isa silang organization na yun nga, parang yung accessibility yung pinopromote nila, making the web accessible. Knowbility. Okay. So, ano yung naging process ng pag-join mo? Sa amin, naggawa ako ng team. So, up to 6 teams kasi, 6 individuals per team yung pwede dun sa sumali sa AIR. So, meron kami sa team na naghanap ako, kasi last year, sumali na rin ako, 2022. And meron na rin akong teammates doon. So, inaya ko ulit sila na mag-join kasi yung first experience namin, nawala yung client namin. So, hindi kami nakatuloy. So, nung nagkaroon ng AIR ulit 2023, gusto ulit namin sumali. So, hinata ko lang ibang teammates, then naghanap ako ng iba kasi may mga hindi na available. Then, nag-sign up lang talaga kami and sinabi namin yung gusto naming role. Then, yun na-registered na kami. Pero pag individual ka naman, sasabihin mo lang rin yung abilities mo. Tapos sila na bahala mag-mix and match kung saan kang team pwede sumali. Okay. So, bali may teams talaga siya for the competition. Hindi pwedeng solo ka lang. O may Pwede. teams talaga. Hindi, I mean, Pwede. mag-isa ka lang dun sa team. Okay. Hindi. Pwede. Pag mag-isa ka lang sa sali, isasama ka nila sa isang team. Sila yung bubuo ng team for you. Kuwari, designer ka. Pwede ka i-assign sa isang team na walang designer. Na may para as a team kayo talaga gagawa ng website. Tapos yung mga kasama mo dito, mga random lang. Mga rin sila, mga designers, mga developers, may mga quality, mga QA, tsaka meron din mga project managers. Okay. Sige. So, paano yung naging setup nung team nyo? Ano yung composition niya? Sa team namin, meron kaming isang, yung project manager namin, siya rin yung team leader namin. Then, meron kaming isang developer, 2 designer, at saka 2 QA. So, 6 kami. Though, in the end of the competition, parang 2 na lang kami kasi parang nag-missing in action yung iba namin. So, parang kami na lang ng dev at saka ako. So, parang yung dev, as in, all credits talaga sa kanya. Parang most siya gumawa kasi parang siya na rin naging PM, siya na rin nag-QA. Tapos ako naman, from the side, tumulong na rin ako sa pagde-dev. Designer yung naging role mo dito sa na to? Yes po, design. Paano nyo dinivide yung
yung responsibilities nyo. Kumbaga, pagsali nyo, yung kanya-kanyang roles na talaga yung ano. Like kung ano yung nilista nyo dun sa application, yun na yung nakaset na ano. Yes, nung una kasi parang, ako kasi nag-assemble yung team namin kasi nga from last year, nakasali na ako. Tapos sinanta ko yung mga iba kong teammates from last year. So, meron naka-assign role. So, merong nag-okay daw na, may isang designer daw na nag-okay at saka yung team leader namin from last year. Tapos ako designer. So, yung kailangan namin is dev at saka QA. So, yun yung hinanap ko. Which is yung mga, merong dev na na-recommend mo si Denner. So, sobrang galing niya. Siya yung naging dev namin. Tapos may dalawang QA din. Mga Filipino lahat yung ano. Hindi. Iba-iba kami. May Australian, may US, tapos may Philippines. Ilan ang Filipino? Tatlo kami ba? Tatlo kami. Okay. Sige, sige. Tell us naman about dun sa ano, dun sa naging training before kayo kumbaga before kayo mag-start ng competition. Anong klaseng training yung provide nila? May mga live na developer training. Dalawang parts yun. Parang Zoom meeting na live. Tapos meron ding recording. Then meron din sila, nagpro-provide din sila na access dun sa parang LMS nila sa Knowbility na may mga modules about accessibility sa WordPress, accessibility in general. Ganun. Okay. Gaano katagal yung time para dun sa ano, dun sa training na yun before mag-competition proper? Ang recommended nila parang 3 weeks for the training. Pero the time na binigay nila yung training and the time yung sa ano sa pag-start ng competition, 3 weeks yung ano na yun, kumbaga enough time yun. Sa magkakaalala ko. Hindi ko na masyado matandaan. So, yun nga, tama din nga yung sinabi mo, no, kahit totally, kumbaga zero knowledge ka sa web accessibility, within 3 weeks, meron namang free training na kasama dun sa ano, dun sa competition. So, pag isipin mo, yung binayad mo na $25, parang bumili ka lang ng course, di ba? Minsan, mas mataas pa yung babayad mo sa ano, yung pagbibili ka ng online course eh. Tapos, ang kagandahan dito, meron siyang actual client work. Hindi lang gagawa ka ng project, but real live actual client work. Parang ganun talaga. So, yung value niya is really immense for this competition. So, kwento mo kami tungkol dun sa sa naging client ninyo. Paano ba pinipare yung yung client? Paano na nakukuha yung client na yun? Yung Knowbility na mismo yung nag-assign ng client sa amin. So, may mga team, tapos random yung assignment ng mga non-profits. Then, yung na-assign sa amin is NVRC, parang Northern Virginia Resource Center for Deaf and Hard of Hearing sa amin. So, institute siya sa Northern Virginia na nakikater sa mga, parang nagbibigay sila ng resources about, sa mga deaf at saka mga hard of hearing people. Nagpo-provide sila ng mga ASL, education sa community nila at saka mga other resources for the deaf. Okay. Sige. Tapos, paano to? Parang actual freelance work na rin na freelance project na nag-set kayo ng meetings, mga ganun. Yes, para siyang actual freelance client talaga. Lahat kami nasa Slack. So Slack yung main mode of communication namin. Nasa Slack yung client, tsaka kami. Tsaka yung mga materials din nasa Slack. Okay. Doon naman sa stack na ginamit niyo, ano yung mga tools na ginamit niyo to execute the project? Ang ginamit namin WordPress kasi doon familiar yung dev namin. Tapos Oxygen, kasi may license ako na Oxygen, binigay ko lang sa kanya. Then, WordPress, Oxygen, Figma for the design. Then other plugins lang rin for accessibility. May ginamit kayong yung sa project management tool? Sa project management, wala masyado kasi dalawa lang kami. Nag-try kami mag-Trello. Pero sabi na, sige, diretso na lang natin sa Slack since wala na masyado. Pero yun, mostly Slack lang talaga. Hindi kami nag-project management. Okay. May naisip pala akong parang going back dun sa team ninyo. Meron kayong member na na merong disability? Yun yung kulang sa amin, yung member na may disability. Pero yung client kasi namin,
since ano sila, for deaf and hard of hearing. Meron from them. At saka meron din silang kakilala na blind. So sila yung mga na Parang QA naman sila. Okay. Sige. Tapos, so during the competition, of course, I'm assuming na merong mga challenges and whatnot. So, tell us more about kung ano yung mga na-encounter nyo na mga challenges na to. Honestly, yung pinaka-challenge talaga is, yun nga, parang may mga unforeseen circumstances na yung project manager namin nag-miss in action siya. So, nawalan kami ng leader, tapos isa-isa na nawala yung mga tao. Hanggang dalawa na lang kami natira. To solve that, kailangan mo talaga mag-step up. Tapos yun nga, parang you take on multiple hats. Yung dev namin, kagaya na sinabi ko kanina, parang naging PM na rin siya, naging QA na rin siya, tapos ako, naging dev na rin. Ayun. So, how did you feel during, nung time na isa-isa na? Medyo nakaka-stress kasi ako yung bumuo ng team, so I feel responsible na parang nahihiya din ako sa dev kasi ako yung bumuo ng team and parang hindi sila masyadong nagparamdam. So, ayun. Yeah. Yes. Medyo, mga, kahit hindi din sa so, yung sa actual real life projects na may mga teammates na naha-hire na biglang nag-AWOL and Yes. eventually MIA. So yeah, I can imagine the frustration, stress na naging cause na sa'yo. So dun sa experience mo naman, paano niya na-influence yung yung approach to design dito sa mga current projects mo? Since we're working with an actual client na talaga, parang mas real siya na, uy, dapat, parang meron ng real, hindi lang ikaw basta-basta in theory na gumagawa ng accessible website. Since you're working with an actual client, parang iniisip mo talaga yung experience ng client na yun. And since we're dealing with deaf and hard of hearing, parang yun, ensuring yung mga videos, yung captions talaga, descriptions, yun talaga yung pinagtuunan namin ng pansin. Ayun. At saka yun, sa pagde-design, dati kasi wala rin talaga akong masyadong sa design. Parang basta maganda, okay na yan. Pero marami rin palang considerations na kailangang isipin pag nagde-design ka for accessibility. Na-curious pala ako, yung deaf nyo na kausap na from the client, nagkaka-communicate kayo? Yes, kailangan ng ASL interpreter. So habang nasa meeting kami, meron talaga siyang interpreter. So, Nakakasama other, mismo. yes, Ah, kasama yung interpreter. Oo, astig yan. At Kasi, saka sige. dapat mas maganda yung documentation mo. Kasi, sanay ako nagre-record ako for clients. Na parang nagre-record ako tapos magsisend ako ng video para less meetings. Pero, syempre, since deaf and hard of hearing, syempre ayusin mo yung mga subtitles, captions, tapos, hindi rin kasi accurate pag lang, di ba? Yung automatic transcription, closed captioning. So, ayun yung isa. Then, yun, proper documentation sa Figma na maayos yung communication mo doon pala. So, siya yung nag-QA din ng Figma design mo? Hindi naman, pero syempre pinapresent lang namin sa kanya. Okay. Tapos dapat clear yung instruction kasi medyo matanda na yung client. So hindi siya techy. So ayun, meron dapat sobrang clear na instructions. Oo. Yeah. Kasi naalala ko isa yan sa mga naging challenge namin nung isa sa mga episodes natin last year. Yung may in-invite tayo na deaf na guest. And naging problem din namin yung sa communication. Kasi initially wala kaming sign language interpreter nakikipag-usap. So si Kat actually yung unang nakipag-usap and sobrang yung barrier sa communication. Kasi hindi masyadong makaintindi ng yung written words yung
yung deaf na guest, and then si Kat hindi naman din masyadong expert pa sa sign language. So nung sa second meeting pa lang kami nakapag-invite ng ng sign language interpreter at saka eventually dun sa during the actual webinar itself. Ayan. So I also imagine the challenge in communicating with your client. Ayan. Sige. Dun sa sa experience mo rin, ano yung pwede mong advice na mabigay sa mga sa mga designers and developers na kumbaga they're considering na mag-join din sa mga ganitong klaseng competitions? Siguro, i-maximize talaga yung resources ng mobility. Kasi sobrang daming resources and sobrang marami ka matututunan. Pero after the competition, wala ka na access doon. So, maximize yung resources, tapos be proactive in communicating with your teammates and also with your clients talaga. Tapos, enjoy mo yung experience with them. Kung dito sa air sasali, no? Would you recommend ba na na mag-form na rin ng team before joining para magkakilala, or okay ba yung kumbaga surprise me, parang ganun? Akin, na-experience ko both kasi last year individual lang nag-join, tapos last year team naman. Maganda siguro kung may kakilala ka na alam niyo na yung dynamics ng isa't isa, maganda mag-join na sa team, lalo na kung team talaga kayo. Pero maganda din yung experience sa individual ka, tapos may mga makikilala kang ibang tao. So network mo rin yun. So additional plus point din yun kasi makakakilala ka talaga. Yung iba, hindi naman beginner yung lahat parang may mga professionals na talaga na sumasali sila sa yearly, gano'n. So, magandang network din. Parang pala, kapag halimbawa meron kang agency and you're really considering na including accessibility sa sa workflow ninyo and sa process, magandang buong team na kayo yung sasali doon. Yes, may mentor din naman kasi. So, bukod sa mga guides at saka resources, may mentor din na magko-coach sa inyo and magbibigay ng feedback to the entire process. Yeah, naalala ko yung sa mentor. That's actually one of the very valuable resource na provided dito sa competition, yung mentor talaga. Kumbaga meron kayong mapapagtanungan ng may questions, and sila rin yung mag-a-advise kung may ginawa kayo na pwedeng i-improve pa for accessibility. Ayan. So, are you considering ba na joining again for this year? Yes, gusto ko talaga magkaroon ng parang sobrang fulfilling. Kasi honestly, parang hindi ako masyadong, parang nakulangan na ako. Kasi nga dalawa lang kami, pero, and we can only do so much. Pero yun, nanalo kami ng third place, kahit gano'n. So, parang gusto ko naman next year, as in, magkaroon ako ng magandang experience pa rin talaga sa. At saka fulfilling din na magbigay ng website talaga sa mga non-profits. So mag-join ulit next year. Sige. Parang gusto, kino-consider ko na rin actually na mag-join for 2024. Sige. Meron bang mga dyan, ayan si Bisno. Oo nga, interested siya sumali last year with you. Pero sayang. Baka pwede tayong gumawa ng Bali na. web accessibility PhD. Di ba? Baka pwedeng gano'n. Ayan, welcome, Kat. Hey, Kat. Ayan. Sige, interesting yan na sumali tayo as a team bilang Web Accessibility Philippines. So, kung merong dyan, mga interested na as early as now, na tayo, mag-prepare na tayo. Tapos, papanalo natin yung Pilipinas. Una sali. Yes. Kaya yan siya. All Filipino group, di ba? Pwede gano'n. Kung maraming interested, pwede tayo mag-team A, team B type ng right? Represent.
Sige. Ano tayo dito sa questions? In terms of accessibility, ano yung ko-consider mo na greatest learning mo dito? Ano yung mga biggest takeaways mo dito sa 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 air competition? Ayun, yung communication with yung client na deaf na experience din talaga yun. At saka, kahit as a designer, since parang habang nagde-design ako, kasi may background naman ako sa web accessibility before I joined. Pero marami pa rin ako natutunan. Like, may mga ibang bagay na manual ko ginagawa, tapos may plugin pala for that. So, ayun, yung mga natutunan ko mostly. Dahil parang yung mentor, may mas marami siyang experience. So, na-share na nila yung mga resources nila. Ano ba? Dito sa pag-join mo nitong meron ka ba ah, mga naisip na pwedeng maging trends pagdating sa accessibility focused design in the coming years? Sana mas maging talaga siya, parang hindi lang siya maging add-on na parang additional na parang package for as an offer. Parang sana lahat kung kaya na ma-penetrate natin na hindi lang web accessibility PH but also parang lahat ng web designers PH aware sila sa mga accessibility guidelines, gano'n, na hindi lang siya niche community pero parang standard siya, normal siya, hindi siya something na specialization. Yeah. Yeah, I agree. I think siguro part din ng na pwede nating gawin as a community is to share about web accessibility dun sa mga groups, communities na nasasalihan natin. Kagaya niyan sa web design. I think meron naman akong at least one or two communities na related sa web design sa Facebook. And then yeah, I agree na dapat bukod sa sa Web Accessibility Philippines na group, nagse-share din tayo about web accessibility dun sa mga groups na 'yon. And speaking of air competition, actually napag-usapan namin ni Kat 'to before na what if magkaroon tayo ng sariling version dito sa Philippines na ganito, parang may competition or some other form na na medyo competitive kahit hindi ganito kalaki agad sa air kasi it takes time and budget and manpower to prepare something like this. So something na medyo small scale para makapag participate yung mga Filipino designers and developers din na sa ganitong klaseng accessibility project. So what do you think feasible kaya 'yon na magawa natin? Naisip ko rin siya habang nagpe-prepare dito sa talk na 'to. Sabi ko, ano yung may air pero Philippines lang. I think sobrang feasible siya kasi when it comes to manpower naman, hindi tayo maglala about it. At I think maraming interested din talaga pero hindi lang nila napapagtuunan talaga ng pansin or hindi pa sila maalam talaga sa web accessibility. Pero we can start small. Like, for example, non-profits. Marami akong kilalang non-profits na nangangailangan talaga ng website, local. Ayun. So, I think we can do something like that. Tapos, mag-start lang talaga sa mga existing communities na mag-invite tayo sa iba-ibang groups. Gano'n. May follow-up question pala ako dun sa about sa experience mo, no? And you said na nanalo kayo ng third place. How hard do you think it is to yung para makapanalo dito sa air competition? Kumbaga speaking as a Filipino designer. I think kayang-kayang manalo. As in maging meticulous na. Kasi merong judging form na binibigay. So, si Deneb kasi, sobrang niya, meticulous niya. Parang chine-check niya talaga isa-isa yung mga, oy, ito, tapos ito magkaka-plus points tayo dito. So, I think na parang na-maximize niya talaga yung points when it comes to that. Ayun. Okay. So, I think kaya din natin if ever kakaroon ng Filipino version. Iniisip ko na agad yun kapag sumali tayo as Web Accessibility Philippines na bukod sa participation dapat talagang may goal tayo na payanig agad, no?
makapanalo agad sa competition. Yes. Guys, baka may questions kayo for Rian. Feel free to type or to actually you can unmute, open your video if you want. Ask kayo ng questions kay Rian if you have. Sorry, may question. Hindi ko alam kung natanong na to kanina, pero in terms of design, ano yung bago mong natutunan? Since you mentioned meron ka naman ng background sa web accessibility, meron ka bang bagong natutunan nung sumali ka? Yes, yung top of mind ko ngayon na sobrang na-amaze ako is yung sa parang color matrix. Hindi ko kasi alam yun dati. Parang, di ba, parang as designers, minsan sa branding din, gumagawa tayo ng mga colors. Tapos, I know naman how to check for contrast na proper dapat. Pero, parang may tool sila na in-introduce na parang lahat ng color na binigay mo, i-plot sila sa grid. Tapos, i-measure yung contrast ng each color sa isa't isa. So, parang alam mo yung combination ng each color na pwede. Na, Oh my God. ito yung foreground, ito background, ito hindi sila pwede magkasama. Parang gano'n. Dati kasi manually ko yung ginagawa. So, yun yung matak sa akin. Ay, Ano yung interesting tool na yan yun? sa akin. Share, please. Hanapin ko. Pero color matrix ata yung pang. Color matrix. Hanapin natin yan. Kasi, ito pag nagde-design ako, tapos si Gerson yung partner ko. As in, isa-isa, hahanapin ko yung ano, tapos gagawa ko ng sariling, yun, di ba may design systems tayo, basically lang designers. May hiwalay ako na parang section doon, na nakalagay na doon yung combination na okay. Pero again, isa-isa ko siyang sinecheck. So, very helpful yan. Mapapabilis ang trabaho natin. Yan. Pa-share na lang pagka naalala mo. Figma Okay. plugin ba yun? Ayan. Plugin yan sa Figma? Yes, plug-in siya. Free? Free. Nice. Sige. Pwede. Yeah. Papadali yung trabaho mo. Tsaka hindi ka na mag-guesswork and less manual work sa paghanap ng color combinations na okay yung color contrast. Ayan. Meron pa tayo. Hanapin ko yung exact name mismo. Hindi ko ano yung exact. Sige. I-share mo na lang dun sa sa Facebook group siguro. Kung ano yung kapag may nakita mo yung link and Pag naalala mo. Yeah. Hanapin ko. Okay, sobrang helpful na. I think matagal nga gumawa ng ganong color combinations. Actually ako mano-mano ko rin ginagawa, although hindi sa Figma kundi sa dun sa color picker lang na tool sa WebAIM, yung color contrast checker nila. Ayan. So thank you. Walang questions, guys. Sino yung interested na mag-join sa AIR for this year? Pwede tayong mag-prepare as early as now. Ayan, si Visno sasali na daw. Yay. Ayan, 4 na agad tayo nito. November, anong yun? September ata yun, no? September. Yeah, September yung kick-off this last year. So we have May yata yung start na application. Parang ganun. Kung tama yung alala ko. May or July yata yung application. Oo, diba? Sige. Ilan nga yun? 6 sa team? Yeah, maximum. Okay. Yeah, guys, so if you're interested, tara, form na tayo ng team. May 4 na agad tayo. 3 na agad tayo, tapos si Visno, bali 4. And then, so may 2 pa. And actually, we can join as 2 teams para Filipino invasion itong air competition this year. Pakita natin yung galing natin as Filipinos. Filipino designers and developers dito sa global stage. For a measly price of $25 lang, di ba? Yes. Sobrang affordable. Yeah, AirPH 2024. Yeah. And I forgot to mention din na kami ni Kat actually nag-join na rin kami dyan sa
Noong 2022 nag-join na kami dun sa ano, sa air competition. Ayan. So, huwag kayong ano, kumbaga kung gusto niyo sumali and medyo worried kayo na baka ano, kulang ang knowledge or ano ba, mananalo ba talaga? Don't worry, may mga experience na ayan, kaming tatlo sa air. Si Rian yung pinakamarami, 2 seasons na agad yung nasalihan niya, di ba? Ayan. Kaya ano, kahit wala kayong alam talaga sa accessibility, bukod sa amin na ano, may konting experience doon sa competition, ayun, na-mention din ni Rian, merong free training na abot ng 3 weeks, meron kayong free resources, merong coach or anong tawag dito? Mentor na ano, na magga-guide talaga para maging successful yung project. Ayan. Ayan o, si Kat. Sumali siya nung 2022 na wala daw alam. So, go lang ng go. Yan. Yan. Kayang-kaya talaga yan. Meron Alright. akong question. Sige, sige. Kakasali lang, daming tanong. Sige. So, I guess yung question ko is, so nag-third place kayo. Very recent lang to, right? Yes. Parang, um, nag, anong naging change niya sa'yo? For example, did it open new opportunities or mas naging conscious ka ba? Parang gano'n. Anong naging change sa'yo bilang designer since you bagged third place sa Air 2023? Sa totoo lang, yung pagkapanalo namin ng third place, medyo ano sa akin, medyo wala akong feels about it. Kasi, yun nga, parang ano, medyo feeling ko kulang pa yung ginawa namin. Na parang kahit after the project, gusto ko pa rin balikan yung client na tapusin ko yung website nila. Ganun. Tapos, so yun, parang honestly speaking, hindi siya masyadong naka-apekto sa akin. More of surprise talaga siya than parang fulfillment. So, yun. Iba talaga. First talaga yung target mo eh, no? Kaya super underwhelming yung third place. Ayun, medyo. Ayan, next year ready na tayo for first place. Yes. This year pala, this year. Yeah. Tsaka ano, pwedeng pag-ipunan yung ano, yung registration fee na ano, $25. Yeah. Isang project lang yun. Pwede mo nang isali yung buong team. Diba? Hey guys. Ask questions, guys. Wala, hindi ba kayo curious? Yes. Tanong na kayo guys, kasi sa labas nitong Zoom, $300 yung consultation with Rian. So, hanggang libre pa. Tanong kayo ng tanong kasi dito, Oo. talagang kami na yung nagbayad para sa inyo. Sa mga ano, kahit mga bagong designers and developers, no, actually, gusto kong encourage din yung mga ano, yung mga nag-join dito sa atin ng mga ano, ibang freelancers din. Kagaya nung nakausap ko niya si Edri na kakilala mo daw. Yeah. Oh yeah. Oo. Oo. Introduce ni Sab dito sa ano. Oh Yan. yeah. Hi, So, Eddie. Si Isaac. Mas kilala ko siyang Isaac. Isa. Sige. Yan bro. Pag ano, message kayo sa amin o kaya message kay Kat na ano, kung gusto niyo sumali. Basta yung ano lang, yung commitment lang naman ng ano, ang kailangan doon. And ilang hours ba per week yung ano, yung na ano nyo pala for the competition? Para lang may idea tayo kung gaano kalaking time ba yung makukuha nito sa ano, sa everyday schedule. Parang individually, ang recommended nila is 3 to 5 hours a week. Okay. I think that's not bad. 1 hour per day during the work ano, weekdays. Hindi na masama yung ano. Yes. Yan. May question si Paulo. Ayan. Sabi ni Paulo, anong preparations ang gagawin mo kung mag-join ka ulit?
Ako hindi ako nag-prepare. Wala akong preparation na ginawa kasi meron naman talaga kasing training. So kahit without background, pwede ka mag-join. Unless complete newbie ka talaga sa, kuwari, developer ka, tapos nag-aaral ka pa mag-dev. Siguro yung mga basic dev stuff. Pero kuwari may baseline knowledge ka naman na about web development and web design. Kahit walang preparation, basta pag nag-start yung competition, i-consume mo yung material, makakaano ka, kaya mo, kahit hindi ka mag-prepare beforehand. Sige. Yung specific sa designer, ano yung, sa kayong dalawa pala, ano yung skill, necessary skill na kailangan i-prepare, yung pinaka-basic skill na kailangan ano, as a designer, yung minimum na ano. Siguro sa web design, mga basic, hierarchy, structure ng web design. Siguro mga best practices na about design, kahit hindi about accessibility. Parang, kuwari hindi ka pa talaga marunong masyado mag-design, aralin mo. Maganda rin na mag-aral ka ng konting web dev side para, kuwari, as a designer, alam mo rin yung magiging problema ng developer para maintindihan mo rin siya. Ganun. Kasi yung iba, kuwari, designer ka lang, tapos wala kang alam sa web dev, tapos yung design mo ng website parang poster imbes na para for web. Kasi iba yung design for posters and creatives versus this design for user interface talaga. So, siguro yon yung basic talaga ng pagde-design na user-friendly, na hindi siya artistic design. Ganun. Thank you for saying that. Kasi ang daming bibong designers na sobrang garbo ng design tapos kamot sa ulo ng mga developers para i-implement. So, ayan. Sige, ikaw, Kat, anong advice mo sa mga kahit ano, kumbaga halimbawa ngayon wala pa talaga silang skill as a designer or nagko-consider pa lang, ano yung tingin mo na magandang i-prepare nila as designer? Sa akin naman, I'd say, bukod sa sinabi ni Rian, I'd say, aralin niyo yung design tool of your choice. Mm. Figma yung most common kasi Figma lover din ako. Parang mas ano siya, mas flexible lang siya for me. Pero marami naman ding tools diyan. Kailangan ng alam mo kung paano gumamit ng tools. Yung design can be learned agad. I mean, 'di ba may kung po accessibility design, may guidelines naman doon. Pero kung hindi ka marunong mag-tool, gumamit ng tool, parang mas lalong babagal, especially kung join kayo ng competition, which is a little time-bound kasi siya eh. So, babagal yung progress ng full process of design and development kung tool pa lang hindi ka na marunong. So kailangan at least may alam ka na sa tool. What else? Yun, yung basic principles ng design. Not really talking about yung basic accessibility principles. Yung principles ng design like yung white space, yun hierarchy kasama yun. Yung proper spacing, yan, yung mga ganun. At least meron. Maraming mga short clips so na ngayon mga short videos, no? Consume them. Yun yung masasabi ko. Ano pa ba? I guess if you're joining, regardless if you're joining as a team or as an individual, mentally prepare ka din. Kasi while advisable kanina sinabi na mga 3 to 5 hours a week, dapat flexible ka pa rin. Kasi again, may ka-team ka. May aasa sa'yo, mayroon kang responsibility, so may commitment ka. Yun. So yun, para kailangan mentally prepared ka for that commitment. Hindi mo lang dadalhin yung design skills, pati yung teamwork yan. Yun, I guess yun. For people na introverts, kailangan may mental preparation. So kasama yun sa sa preparation. Yeah. Yun. And I guess baon ng open mind.
Kasi kung hindi ka rin matututo. Hmm. Yeah. Alright. Yun sana. Ganda ng mga ano, mga advices. Rian, di ba nagde-develop ka din? Yes po. For ano naman, for developers naman, ano yung mga advice mo? Kahit starting pa lang sila na preparation for ano, for joining AIR or any competition na Siguro for developer, yun, basics ng HTML at saka CSS. Kahit no code, sabihin natin no code yung WordPress. Parang maganda talaga na meron kang knowledge sa code side. Kahit sobrang basic lang na HTML and CSS para kuwari meron kang problema na may encounter. Alam mo kung paano i-search or paano siya i-debug or alam mo yung reason kung bakit ganun yung nangyayari. Siguro yun yung for them na Actually, yun din yung mga advice ko kasi sa pagdating kayo sa accessibility, when you use yung mga native HTML elements for its own purpose talaga, nagiging natively accessible na yung website mo. So hindi mo na kailangan maglagay ng mga hacks at saka mga patches para lang gawing accessible yung work mo kasi by itself when you use the native HTML element, accessible na siya out of the box kumbaga. So wala nang kailangang masyadong mga gawin na mga hacks para lang ano. Kasi napapansin ko sa iba, halimbawa gagawa lang nung mga special components like tabs, accordions, gano'n. By not using the actual or yung proper na HTML tag, nagkakaroon ng accessibility problems wherein kung ginamit nila yung tamang HTML tags for those elements, madali na siyang kumbaga very minimal yung work na gagawin para maging accessible siya kasi out of the box accessible na agad siya. Ayun. Same sa ano. Tsaka well, same din sa ano, wala talaga ako naiambag na sarili kong naisip. Dun sa same din sa sinabi ni Kat na learn your tool. Kasi kung halimbawa, okay ka na dito sa stack mo na WordPress tsaka yung page builder of your choice. So make yourself familiar dun sa tools na yun para pagdating sa competition, kahit wala kang alam pa sa accessibility or walang masyadong alam, ituturo naman yun right before the competition, no? So, yung baon mo na basic skills ng web development, which is HTML, a little bit of CSS, tapos yung knowledge mo dun sa tool, hindi ka na masyadong mahihirapan yan na ano, na matuto ng ano, or ma-implement even yung web accessibility. Ayan. Ayan. So any other questions, guys? Sige. Kung wala nang Ay, mahiya, questions, guys. Okay na ba? Baka pwede tayo mag-galing. oo. Kung wala nang questions, we can wrap this up. But first, picture daw tayo. So, Yung mga gustong open your open ng camera sa cam. mga gustong sumali sa picture. And then, let's take a photo, group photo. Grabe. 110 tayo dito sa ano ngayon. Ayan, maraming salamat sa mga umattend. Alright. Mga ano tong iba, mga introvert din and kulang pa sa social battery. So ako actually medyo low bat din yung social battery ko kasi maghapon akong nasa school na sobrang daming tao at may program yung aking anak. Ayan. Alright. Ano ba to? How do we do this? Ayan, sige. Merong screenshot tool actually itong Zoom. Okay, 1, 2, 3. And send. Ayan, nasa chat yung
ano, yung screenshot natin, sinesend na. Patay agad ng camera si Sab, oh, grabe. Hindi pa na, hindi, okay lang, okay lang. Ay, ano ba yan? Magkatabi lang pala. Nahuli kami. Kasama Ano pala ba kayo yun? dalawa. Oo. Hello. Sorry. Okay lang, okay lang. Sige. Ayan, Rian, thank you very much for for spending time with us this afternoon sa pag-share ng knowledge and experience and learning mo about air competition and encouraging everybody to join air competition this year. Ayan. Sana makabuo nga tayo ng team and actually na ako ngayon na sumali for this year na sa air competition. Gawa kami ng thread sa group para mag-ano tayo, magpa-sign up tayo. Tas, Sige, diba? sige. Pwedeng ganun na. Thanks everyone for attending our first episode for this year. Ayan. I think ngayong February meron pa ulit tayong isa. Lubusin ba natin? I guess. Yeah, sige, sige. Pag-usapan natin. Pag-usapan pala. Kala ko i-commit na eh. Okay, pag-usapan pala natin. Okay. All right. Thank you and have a nice weekend, everyone. Bye-bye. Thank you, guys. Bye-bye.